Sige, JM, kwentuhan mo na ako. Ano bang may paglilingkod ko sa iyo at napatawag ka kay Lala Bandera sa usapang LDR? Kwentuhan mo na ako. Ganun nga po, ma'am. Meron po akong karelasyon na nasa ibang bansa. In short po, LDR medyo kayo? matagal. Opo, medyo matagal na rin po kami. Okay. Gano'n na ba kayo katagal, JM? 3 years po. So, sa 3 years na yon, LDR na kayo ever since? 1.5 year po. For 1.5 year, LDR kayo. Nang ibang Opo. bansa siya to work. Tapos, yung 1.5 years na bang magkalayo kayo, ay hindi na kayo nagkita ulit? Hindi pa siya nakakabalik ng Pinas? Hindi pa po Okay. Yun nga po yung tema po. Yun yung problema. O bakit? Anong problema doon? Wala na po ata siyang plano bumalik ng Pilipinas po. Oh, bakit? Paano mo naman nasabi? Nakwento niya ba sa'yo na mahal, gusto ko na dito, parang gusto ko na dito tumira, ayoko nang bumalik ng Pinas, ganun? Parang may iba po Parang Kaya may ayaw iba. niya nang bumalik. Okay. Paano mo naman nasabing may iba? One time po, wrong send po siya sa akin. Sabi niya po matutulog na siya, pero nagulat ako, nasa bar sila, may mga kasama sila. Okay. So, yun Na po, wrong sabi send ko, sa'yo ng picture yung girlfriend mo. Opo. At ang sabi niya kasi sa'yo, before that picture was sent to you, matutulog na siya. And then, nung sinend niya yung picture or na wrong send siya ng picture, it was a picture of her na nagbabar along with his friends or her friends rather. Yes po, yes po. Tapos nag-reply ka, syempre. Opo, kasi nagulat po ako. Sa atin po, madaling araw. Madaling araw na po yun. Ano sabi mo? So, yun nga po. Sabi ko, nasan ka? Akala ko matutulog ka na. Tapos di na po siya sumagot. Then kinabukasan po, parang wala na lang. Pero hindi mo siya tinanong ulit. Hindi na po Kasi parang, totoo lang, parang ayoko na rin po. Parang ayaw mo na siyang tanungin o parang ayaw mo na sa relasyon ninyo? Alin doon? Parang ayoko na po siyang tanongin dahil ayoko lang din po masaktan. So hindi mo na siya kinonfront about it. So dinala mo na lang sa dibdib mo yung nangyari nung kinagabihan, which is yung nahuli mo siyang nagsinungaling right in your face na matutulog na siya pero hindi pa naman pala, ganun. Opo. Tapos, ano pa yung ibang, teka lang, ano pang ibang indication na parang meron na siyang iba? Kasi that's just one instance And the picture na, yung picture na wrong send sa'yo ay siya kasama yung mga friends niya. Siya yung kasama yung mga, yung groupies niya doon sa ibang bansa having fun. I mean, yun siguro yung na wrong send sa'yo. Pero hindi pa yun indicator na meron siyang iba other than you. What made you think na meron siyang iba? Ano pang ibang instances? Nanlalamig po siya. Minsan may araw na hindi siya nagpaparamdam. Okay. May araw na bigla na lang siyang magme-message, tatawag. Okay. Pero sinabi Palagi mo ba yan po sa kanya kami- lahat? Kasi ang key ng long distance relationship, JM, is for you guys to have a proper communication. So anything na mararamdaman nyo towards each other, since hindi nyo kayang gawin yung pakiramdaman, I mean yung pagbabasa ng mga physical language or yung mga gestures, yung mga galawan ng katawan, since yung hindi nyo mababasa yung body language rather ng isa't isa, ang pinaka magandang paraan sa inyong dalawa para ma-maintain your relationship is an open communication. So natanong mo ba siya na, hey, medyo lately napapansin ko di ka na gaanong nagpaparamdam or minsan napapansin ko may mga araw na hindi na tayo nag-uusap. Are we okay? Okay pa ba tayo? Tayo pa rin ba? May ganun ka bang tanong, JM? Tinanong ko po siya pero hindi niya po ako sinasagot. Takot na rin din po kasi ako malaman yung sagot. Oo, pero nung nagtanong ka sa kanya, like that's one time lang ba? Paulit-ulit mo nang tinatanong sa kanya? Paulit-ulit niyang diniditch yung question? O isang attempt lang lahat yon?
Isang attempt. Hindi ma'am. Actually, every mag-uusap kami, tinatanong ko pero binabaliwala lang niya. Eh di sana hindi mo siya kinakausap ng normal unless sinasagot niya yung tanong mo kasi yun yung hirap eh. Kapag ikaw kasi tinatrato mo siya as, okay, ayaw mo pag-usapan, sige wag na natin pag-usapan, nasasanay siya na hindi ina-address yung issue. Nasasanay siya nang nakakatakbo siya, nakaka-escape siya from her mistakes. Kasi you're taking it as if, sige, wag na lang natin pag-usapan kesa magkaroon tayo ng problema. Sige, wag na lang natin pag-usapan tong issue na to kesa mawala ka sa akin ng tuluyan. So, Kasi ma'am, ganito po yun eh. Bago po siya umalis, nahulihan ko po siya ng lalaki. Si Resty. So constant na ginagawa ni ate yung panlalalaki. So, yun nga po yung problema ko. So, naisip ko, baka mayroon din po siya doon or baka kasama niya na po si Resty doon. So, still, itong usapan na to, itong Resty issue na yun, let's go back in time a bit. Paano na-address tong issue na to? Para mo sila nahuli na may resting nag-exist sa buhay niya? Sa cellphone po. Ano meron sa cellphone? Tumawag po sa akin. Tumawag sino? Si Resty po. Tumawag yung lalaki sa'yo. Anong sabi sa'yo ng lalaki? Sabi niya po sa akin kung hindi tigilan ko na daw po yung girl po. Tigilan mo na yung babae. Then, nagulat ako. Kasi parang lumalabas, parang ako pa yung kabit. So, yun po. Doon ko nalaman. Then, nag-decide po siya na umalis. After nun, saka siya nag-decide umalis? Di man lang kayo nag-usap? Di nyo muna lang ba pinag-usapan? 3 weeks, tsaka na po siya umalis po nun eh. Pero paano mo siya kinausap about it? I mean, paano natapos yung issue na yon? Knowing na may resting nag-exist sa buhay ninyong dalawa, knowing na may resting nag-exist sa relationship ninyo, paano mo to hinandle? Paano niya to hinandle? Ganito po yung nangyari po. Kinausap ko po siya. Nung nalaman ko po yun, sabi niya, titigilan niya na daw po. Then, paulit-ulit ko po, bago po siya umalis, paulit-ulit ko po nahuli na nag-uusap pa rin po sila. Ba't di ka na lang nakipag-break? Knowing na alam mo yung girlfriend mo ay nagsisinungaling sa'yo, knowing na yung girlfriend mo cannot be faithful sa'yo, ba't di ka na lang nakipag-break? Mahal ko po kasi. Pero mali eh. I mean, kung yung mga panahon pa lang na nahuhuli mo na siya dyan sa Pinas, na iniiputan ka sa ulo, nagkakaroon ng iba, hindi mo na handle, hindi mo na control, na hindi mo nga napigilan, what makes you think na kakayanin mong pigilan siya ngayong miles apart na kayo? Pinigilan ko na rin naman po yung pakiramdam ko, kaso gusto ko na po siyang iwan noon pero parang hindi pa rin po kaya. Oo, pero sana mind over matter, JM. Mali kasi. I mean, kung mahal mo isang tao, you'll recognize na may pagkakamali yung girlfriend mo. May pagkakamali yung taong minamahal mo. And as someone na nagmamahal sa kanya, you would want yung pagkakamali niya na maitama. You would want yung pangit sa kanya na mabago niya para din naman sa sarili niya. I mean, sana ang sinabi mo sa kanyang ganyan, ikaw binibigyan kita ng pagkakataon. Binibigyan kita ng chances na I don't think kayang ibigay ng ibang lalaki sa girlfriend nila. I'm giving you something not every guy can give. And that is another chance after finding out na nag-cheat yung girlfriend nila sa kanya. But with you, I'm giving it. Pero wag mo naman akong gaguhin. Wag mo naman akong pagmukaing tanga ng paulit-ulit. You have to choose, girl. Is it me or is it that guy? Sa harap ko pumili ka para kahit masaktan man ako, at least alam ko kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Kasi JM, dito pa lang sa Pinas, alam mo na eh. Alam mo na hindi mo alam kung saan mo ipoposisyon yung sarili mo sa kanya eh. Kasi feeling ko, kaya ayaw mo siyang kausapin, kaya ayaw mo siyang i-confront. Kasi this girl has you spinning around. I mean, nakokontrol ka niya eh. Napapasunod ka niya sa kung ano yung gusto niya. Kung ayaw niyang pag-usapan, hindi niyo pag-uusapan. Kung ayaw niya ng confrontation, di kayo magkakaroon ng confrontation.
Kung gusto niyang umalis, aalis siya. Kung hindi niya na gusto bumalik, di na siya babalik. Siya yung laging nasusunod sa relationship ninyo eh. Kaya nga po, ganun nga. Paano po kaya maganda pong gawin po? Makipag-break ka. Turuan mo siya ng leksyon. This is something that you've been avoiding for so long. Pero this is something that you must do in order for that girl to learn. Sa totoo lang, JM, kasi itong ginagawa mong pag-hold on sa kanya, lalo mo lang pinapatulis yung sungay niya eh. Lalo mo lang pinapakapal yung mukha niya. Lalo mo lang pinapahaba yung buhok niya. To the point na ang feeling niya, kahit anong gawin niyang kalokohan, may babalikan at may babalikan pa rin siya. At ikaw yon. Hindi lang po kasi ako sigurado sa nalaman ko po eh. No eh. Hindi sigurado, JM eh. Alam mo na before siya umalis dito, nag-uusap pa rin sila nung Resty eh. Hanggang ngayon, nakukuha niya pa rin magsinungaling sa'yo eh. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya gaanong iniintindi. Nagkakaroon pa rin kayo ng araw na hindi kayo nag-uusap. Obviously, hanggang ngayon, di ba rin marunong magpaalam yung girlfriend mo sa'yo? Hindi man lang makapagsabi na, uy, pa-party ako. At JM, ikaw na nagsabi, hindi mo sure kung uuwi pa siya o hindi na. Ibig sabihin, si girlfriend, parang walang excitement, wala man lang, alam mo yun, wala man lang feeling na, konti na lang, babalik na ako ng Pinas, makakasama na kita, makakapiling na kita, magkikita na tayo ulit. Hindi, she's enjoying her time. Doon sa abroad, away from you. Ma'am, sabihin man ng mga listeners natin na tanga po ako, pero sa totoo lang po, ako po yung nagpapadala ng pera sa Japan pa po. Hindi mo na kailangan alamin yung sinasabi nila. Ako na magsasabi sa'yo, tanga ka. Yun nga po. Okay ka na doon? O diba? Oo, kaya lang kasi telling you that won't do you any good eh. You have to stop, JM. Madaling sabihan tanga ka, madaling sabihin bobo ka. Pero after nun, ano na? Balik pa rin tayo sa dati? That's why I'm telling you, I don't need to say it. You already know it. You're playing dumb eh. Hindi ka tanga eh. Nagpapakatanga ka lang, JM. But then again, it has to stop. Ba't milyonaryo ka ba dito, JM, sa Pinas? Sobrang loaded ka ba? Hindi naman po. May kaya lang. Even if may kaya ka, hanggang kailan mo kaya magtrabaho para ma-maintain yung gasto sa Japan? Alam natin mas malaki yung cost ng money sa kanila dyan. Alam natin mas mataas yung means or yung lifestyle doon. Yung cost of living doon mas mataas kesa sa atin. Tubig pa lang doon mahal na. Tubig nga doon parang isang meal dito eh. So hanggang kailan mo kaya i-maintain yan para lang mabigyan ng luho yung girlfriend mo? Sobrang sakit na rin po kasi. Pero parang gusto ko na rin po itigil. Tanggalin natin lahat ng parang. Tanggalin natin lahat ng yan. I just don't want you to say it, JM. I want you to do it. It's about time you let this girl go. Kung doon niya gusto mag-party-party, kung gusto niya doon magstay, magkaroon siya ng trabaho para ma-maintain niya yung ganong lifestyle. Hayaan mo siya on her own. Kaya kasiguro niya hindi magawang iwan even if meron na siyang gustong iba, even if iba na yung trip niya, even if hindi ka niya na mahal, kasi meron palang money involved. Nagpapadala ka pala. Na-imagine mo ba yung sarili mo? Na-imagine mo ba sa 26 years old, ang bata mo para maging DOM? Marami na rin pong nagsabi po sa akin. Yeah, but obviously, it's not getting into you. So ano bang hinihintay natin, JM? Mabankrupt ka? Mawalan ka ng pera? Hindi pati yung mga magulang mo, mawalan din ng pera para tumigil ka? So, siguro po, tigilan ko na lang po siya. Tanggalin natin siguro, tigilan mo na yan. Apo, titigilan ko na po. Kasi may nalaman din ako. I don't care, I don't care about what you know already. We know enough. Sometimes, JM, kailangan mo kasing mag-draw the line or draw ng line kung hanggang saan ka mag-iimbestiga eh. Titignan mo kasi yung sarili mo eh. Sa dami-dami ng alam ko ngayon, is it enough to tell me, to convince myself na I have to stop? JM, you have more than enough proof, more than enough reason to let this girl go. You don't need anything more. Diba? It will only add salt to insult.
Sasaktan mo lang yung sarili mo lalo. So if I were you, instead of wasting your time investigating sa isang babaeng hindi mo alam kung anong trip sa mundo, kung mahal ka pa ba, kung kayo pa ba, kung ako sa'yo, you'll end it na. Pag tinanong ka, why? What did I do? Sabi mong ganyan, you did nothing. And that's what's wrong in this relationship. Wala kang ginagawa. Even before ganyan ka, nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon ng resty in between us, wala kang ginawa. Wala kang ginawa to make me see, to make me feel na I am being loved as much as you are being loved in this relationship, at yun yung mali. Ako may ginagawa para sa relationship nating dalawa, ikaw wala. That's why this has to stop, because you are doing nothing for me in this relationship. Gets mo ko, JM? I don't need to expound it more para maintindihan mo ko. You look like a smart guy. You look like a brilliant and intelligent guy. So please use your head. This one is a no-brainer. Let this girl go. Kung nagkaroon ka ng isang babaeng bukod sa party girl na, which I'm not saying naman na negative ng sobra yung party girl, pero yung pagka-party girl na irresponsible, nagkakaroon ng ibang lalaki, with or without you, meron siyang ibang lalaki nang hihingi ng pera, hindi kayang i-sustain yung lifestyle na pinipilit niyang pangatawanan. What more do you want? Ano pang dahilan ng kailangan mo? Siguro wala na po kung kailangan, iwan ko na lang po siguro. So kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mo na obviously trying to live her life in the fullest sa ibang bansa, far away from you, without even thinking about you, nang hindi kayo iniisip, anong gusto mo sabihin dito sa girlfriend mo? Siguro kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka kahit niloko mo ako. Hello? Okay ka na? Yes, ma'am. Yan. JM, alam ko marami na nagsabi sa'yo na tama na yung pagpapakatanga, pero please, I'm begging you, let me be the last person to tell you that. This time around, makinig ka na. Kasi kahit anong gawin naming pagsabi sa'yo, tigilan mo na to. Kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, mag-e-end up ka na lang one day, wala na siya, wala kang pera, wala kang pupuntahan, wala kang kaibigan, wala kang pamilya sa tabi mo, kasi hindi ka marunong makinig. Sinasabi lang to sa'yo ng mga tao sa paligid mo kasi concerned sila sa'yo. Now, if you won't give importance sa concern na ibinibigay nila sa'yo, darating yung panahon na mananawa sila. Mananawa silang tulungan ka. Kasi ikaw mismo ayaw mo tulungan yung sarili mo. Okay? Okay po. Maraming salamat, JM, at ingat ka, ha? Ma'am, pwede po ba bumati? No po, that was in our briefing. Kabisyo, binaba ko na. Obviously, si Kuya di talaga marunong makinig. Niinis lang ako nito. Kakasabi ko lang sa briefing, bawal bumate, bawal mag-request ng song, kahit anong mangyari, bawal ibaba yung phone. Kuya, ang kulit mo eh. Kabisyo, no? Hindi ko alam kung anong trip natin sa mundo. Kung ilang tao ba ang dapat magsabi sa atin na mga bagay-bagay na nakikita naman natin, napapansin natin, nararamdaman natin, para i-validate lahat ng nangyayari sa atin. I don't know what proof do you need. 'Di ba? Kapag ang tao huli mo nang nagloloko, nahuli mo nang nagsisinungaling, and yet dinadodge yung usapan, o 'di ba? Tinatry isang tabi yung mga bagay na dapat pinag-uusapan, obviously hiding something. Tapos na yung usapan. 'Di ba? Hindi niyo Sorry. Damighay ako in the middle. Sorry, hindi ko napigilan. The gas is there. Anyway, kapag gano'n na yung usapan, kapag alam nyo na nagsisinungaling na sa inyo, iniiba na yung usapan, just because gusto lang niya na i-continue na lang whatever it is na meron kayo without talking about anything serious, tigilan na natin. Even if wag na kayong mag-usap, kahit tapusin mo na lang, that's more than enough explanation para maintindihan niya. Kasi may mga bagay na hindi mo na kailangan i-explain. It's a no-brainer. Again, hindi mo na kailangan pag-isipan pa. With everything you do, with everything that you are doing, with everything you did, sa tingin mo, I can stay? Sa tingin mo, kakayanin ko pa? Sa tingin mo, magtsatsaga pa ako?
I've stayed longer than how and what I'm supposed to stay in your life. Or scratch that. Nagstay na ako ng sobrang tagal sa buhay mo, more than I should. Because nagtsatsaga ako. Because I'm holding on sa salitang mahal kasi kita. Pero babalik lang tayo sa sinabi natin kanina. Sometimes love will never be enough. Kailangan natin ng something more than that to keep us holding. Para ma-inspire tayo na kumapit pa. Pero in this kind of relationship, katulad nitong relationship ni JM sa girlfriend niya, obviously, siya na lang yung nagmamahal eh. Siya na lang yung nag-hold on, siya na lang yung nag-e-effort. So I think, enough is enough.